So, may nag-comment, kung wala po siyang ipon, sino pong gumastos sa kasal nyo? So, February pa lang, 2 months pa lang ata kami nung magjowa, kasal-kasal na yung topic, ganun. Tapos, April, yun na yung nag-propose siya sa akin sa araw ng birthday niya. Kaharap lahat ng mga mahal niya sa buhay. Tapos, April, May, June, July, August, September, October, November. After 7 months, saka kami kinasal. So, kung alam nyo lang na nung panahon na yun, sobrang trending talaga ng, namin, love story namin nun. Maraming iba't ibang brands ang kumuha sa amin. That time, nung nagkakilala kami pandemic, kaya sarado lahat ng business ko. Pero, patuloy yung renta. So, dumating sa point, yun yung dumating sa point na 20,000 na lang din yung pera ko. As in, walang-wala na talaga. And, ang tanda ko, di ba February? So, nung March, yun na yung time na hindi na siya umuwi sa kanila. Tapos, nag-instant live-in kaming dalawa nun, as in. Hindi ko alam kung paano ko nang ipapaliwanag sa mga magulang ko na ayaw nang umuwi ni Nathan and gusto niya nang tumira kasama ako. So, ayun nga, magli-live-in na daw kami. Sa pet shop ako nun. Kasi tinry ko maging strong, independent, kinemerlut. Ayun. Kaya nangyari nun, sa pet shop kami napatira. Pero, nung una, kasama ko syempre yung mga magulang ko sa, meron kaming bahay, ganun. Tapos, mula nung nag-live-in kami, yun yung time na, wala nga, sarado nga kasi yung mga business. Umiyak pa ako sa kanya nun. Sabi ko, Daddy, paano yan? Wala na akong pampasahod sa mga tauhan, ganun. Wala na akong pambayad sa renta. Kasi tuloy-tuloy yung renta kahit na sarado yung business, ganun. Nakakaloka. Naalala ko tuloy. As in, 2 times ako nun umiyak sa kanya kasi wala na akong pampasahod sa tauhan. Kaya to the point na sabi niya nun, ibebenta na lang daw niya yung mga collection niya ng toy car. Pero sabi ko, wag kami mawala ng pag-asa. Tapos, nagtinda kami nun, nag-ihaw-ihaw kami nun sa labas. Ako yung nagtutuhog, naglalaga ng mga isaw, Betamax, ganun. Tenga, ako naghahati-hati kasi hindi siya marunong magluto. Tapos, dahil ako naman, siya naman yung nag-iihaw dun sa labas. E di syempre, pogi-pogi, ang dami nabili, ganyan. Tapos, picture-picture, ganun. Tapos, yun na yung time na nagsimula na ang daming endorsements na pumapasok sa amin. Iba-ibang brand. Merong gourmet, merong skincare, tapos, merong mga application, ang dami sobra. And ayun nga, dahil sa sobrang wala siyang pakialam sa pera, kahit simula pa lang nung nag-live-in na kami, ako yung, Ako yung nagkikip ng pera niya. Siyempre, ako rin yung nagkikip ng pera ko. Di ba? Tapos, nung time na magpapakasal kami, di yun nga, combination ng pera namin. Kasi nga, pandemic, wala kami pares pera. Pero sila kasi nun, meron sila nung may parang milk tea shop sila nun, tas medyo malakas sa Kalawan. Ako naman nun, wala talaga. Kasi nga sarado lahat ng business ko. Kasi nga syempre, yun yung kasagsagan ng Unli Wings kung naaalala nyo. Sino mag-Unli Wings? Pandemic nga. Pinasok pa nga ng magnanakaw yung restaurant ko. Gusto kumuha ng mga karne. Tapos yun, gumawa rin kami ng mga food in a tub, mga fruit salad, mga binibenta ko 100 ang isa. Pinopost-post namin, ganun. So, may nabili-bili naman, ganun. Tapos, ano ba nangyari pa nun? So, ayun nga, dahil nga sa endorsements niya, nakabili siya ng yun yung Toyota Vios na 2012, nabili niya. So, kaya meron kaming car na ginagamit nun. Sa kanya, yun na yung galing sa endorsement niya sa isang skincare. Kasi bayad kami parehas dun. Parehas kami endorser ng brand na yon. Tapos, nung kinasal kami, ang alam ko, ang pera lang namin nung kinasal kami, 600,000. So, yun nga, combination na yun ng pera naming dalawa. Kaya yung pinampakasal namin, pera naming dalawa. Yun, hindi ko lang pera, hindi lang niya pera. So, combination ng pera namin. Kasi nga, ako yung humahawak ng pera namin. Ganon, simula una. Tapos, yung kasal namin, hindi naman siya bongga. Kasi, sa totoo lang, sa side niya, si Inay, yung aming nanay-nanayan, yung gown ko noon, libre lang niya. So, siya yung nagtahi ng gown ko, sponsor niya. Tapos pati yung mga abay ata, nun, ganun. Tapos yung lugar kung saan kami kinasal, yung events place, sponsor lang din. So, trinabaho din nung side ni Nathan. Kaya libre din, prinomote lang namin yun. Tapos, ano pa ba yung mga libre nun? Yung simbahan, parang alam ko, 10K lang yun. Pero yung decorations and food ng mga guest, dun kami nabaon. As in, parang ang bill namin nun nasa 600,000. So, ayun nga, nung bago kami ikasal, sabi ko, paano yan? 600,000 na lang ang laman ng bangko natin. 600 mahigit yung bill ng kasal. Kasi ang dami naming guest nun. Kasi ang daming pamilya ni Nathan. Ako naman, saktuhan lang. Yung pamilya ko. Siya mas marami. Ang dami niya kasama talaga. Ganun. Tapos, mga kuya-kuyahan niya, mga ate-atehan. Ganun. Basta ang dami naming guest sobra.
Tas yun nga, sabi ko, paano yan? Tuyo na lang ata tayo pagkatas nating ikasal. Parang love conquers all ang peg, ganun. Parang okay lang na tuyo na lang after, basta maikasal. Kasi sabi nga ni Nathan noon, magpakasal na lang daw kami sa judge. Yung sa huwes, parang ganun. Ano pa lang kami noon, siguro mga, kailan ba yun? Mga bandang March ata yun o April, ganun. Sabi niya, mag-west na lang daw kami. Sabi ko, ayoko, pangarap kong ikasal sa altar. Gusto ko maglakad-lakad, ganun. Gusto ko ganyan. Kasi syempre, isang beses ka lang ikakasal, no? Tapos yung pala, kaya pala gusto niya sa judge lang. Kasi iba pala ang religion niya. Hindi niya sinabi sa akin, ganyan kasi yan. Ang dami niyang mga kasinungalingan. Hindi mo kasinungalingan, hindi lang niya sinasabi. Hindi kasi ako nagtatanong, wala akong alam nung umpisa. Ayun. Tapos, noon ngang una, ang sabi lang niya, ang naging jowa lang daw niya, parang dalawa. Tapos nung time na bago kami ikasal, tanda ko parang 1 week na lang. Sabi niya, kulang-kulang 50 na raw yung na-kemerut niya. Tapos parang kaya daw nilihim daw niya sa akin. Kasi alam daw niya na ayoko daw ng maraming nakaganon. Kaya nilihim niya sa akin. Kasi nung kasing una, friends lang kami, nakwento ko sa kanya na ayoko magjowa ng marami naging kasi baka mga sakit-sakit, mga ganun. Kasi syempre medtech ng pag-aralan, ganun. So, nung 1 week, set na yung marriage namin, yung wedding pala namin, saka lang niya inamin. Tapos yun nga, kinasal kami, zero balance, as in walang natira. Kaya grabe yung iyak ko nung sinabitan kami ng 1 million pesos ng magulang ko. Yes, ng magulang ko, sinabitan kami noon, 1 million. So ang dami nagko-comment na scripted, ganyan. So hindi po siya scripted, legit po talaga siya. Pero sa sobrang impulsive namin, di ba nga meron kami nung Toyota Vios. Tapos, yung time na yun, pagkatapos namin ikasal, bumili agad kami ng ano ba yun? Nalimutan ko. Yung pick-up na pinakulayan namin ng chameleon, ganun. So, bumili kami, parang nag-violet yung color nun. Basta may iba-iba yung color. Bumili kami nun, tas 700,000 yun. Tapos, ang natira na lang agad dun sa pera namin, after namin ikasal, kasama na yung mga regalo ng mga ninong-ninang, kasi 700 plus yung bili namin dun. Ang natira na lang, bilang galing sa zero balance, tas yung inasahan lang namin yung 1 million, pinabili namin ng sasakyan yung 700 plus, is nasa parang 300,000. Di ayun na nga, parang 300,000 na nga lang ang natira. Ngayon, yun na yung time na pinasok namin yung Rosmar Skincare. Ayan, si Nathan ang nag-isip ng logo, siya yung nag-isip ng kagaya ko. Tapos yun, pinangalanan na namin na Rosmar Skin Essentials. Tapos ayun, nung una wala pa nagtitiwala masyado sa amin. Kaya parang kami lang yung nagpapaship, nagbabalot kami ng mga parcel lagi. Kami lang yung nagbabalot, tapos pagka dinideliver, 3 a.m. na ganyan. Ay, buntis ako nun. Kaya parang 3 a.m. na minsan darating yung truck. Tapos nagbubuhat-buhat siya. Ako, kung pwede lang ako makibuhat, buntis kasi ako ako taga-video, taga-promote. Parang siya yung behind my success. Parang ganun. Pero ako yung more on naka-front kasi sa camera. Kaya akala nyo, puro ako lang ganun. So basically, 300,000, ayun yung pinang-start up namin, pinang-put up namin ng Rosmar Skincare. Nagsimula po yung Rosmar Skincare, yung Rosmar Skin Essentials. Likot na nat! Ang likot mo ah! Ayan, nagsimula po yung Rosmar Skin Essentials after namin ikasal. So, way back, ang likot, pa-bounce. Nagsimula siya, guys, February. Oh, Ha? jump na. Ayan, nagsimula yung Rosmar ng February 2022. Ayan, tanda ko na. Di ba 2021 kami kinasal. Ayan, so December, January, February. So after 3 months mula nang ikasal kami, doon na nag-start ang Rosmar brand. And nung parang mga 2 weeks pa lang siya, sobrang lakas na niya. Kaya from pet shop, nagrenta na kami noon ng apartment na tigna 9,000. Up and down naman siya kasi bulok na bulok yun. So, tinulungan kami ni Papa ipa-renovate yun. And medyo mahal din, ganun. Pero 9,000 lang yung up and down. Yun yung sinasabi ko na nagpapaaraw kami nung nanganak ako kay Nat na nasa tabing kalsada kasi yun. And nauusukan at ang ingay talaga sobra. Yes, dumating sa point na tutulog kami niyan sa likod ng pet shop, nagtatakbuhan yung mga daga, ipis, kasi nga pet shop maraming foods, ganun, di ba? Tapos pag nag-poop na yung mga alaga, naaamoy namin. Tapos naalala ko yung tatay ni Nathan, natutulog din sa amin dun. Parang 1 buwan, tapos parang wala nga kaming kama, dun lang sa sahig natutulog, naglalatag ng karton. Tapos yun, nakalipat kami sa apartment. And ngayon, ito na. Kaya nung nakaipon, bumili na agad kami ng mansion. Yun yung sa Kalawan, Laguna. Yun yung 1 hectare na unang pundar namin, fully paid. So, ayun lang. Siya yung kasama ko sa simula.
Nung walang-wala. Kaya siya rin yung kasama ko hanggang ngayon. Ayun lang, love story namin. Ang sweet, no? Ayun.